Showbiz fanatics Alden Richards and Catherine Bernardo abay magsasama na sa Calgary, Canada. Pero mababawasan ang pagkikita ng isa't isa. Alaka, paano nangyari yun? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ay ipinlex na nga po nitong si Miss Catherine Bernardo, no, yung kanyang mga pictures dahil dito po sa tinatawag na Century Superbuds final night na po at isa pala si Miss Catherine sa mga hurado dito dahil may mga contest pa lang nagaganap dito po sa Superbuds 2024 na dati nandito si Alden Richards, kasama siya sa mga hurado. Ganon din si Miss Bea Alonzo, no, and this time ipinost niya po ito sa kanyang Instagram story at ito po ngayon talagang kaya pala sobra yung exercise sa ginagawa ni Miss Catherine dahil isa rin siya sa mga rarampang muli dito po sa final night. Kaya nilolook forward natin yung kanyang pag-appear, no? Yung appearance niya dito po sa nasabing event. Pero eto na nga, dahil July 1, ayan, sa pinakaantay-antay po natin dahil malapit-lapit na at talagang pupunta na nga po ng Calgary, Canada para po umpisahan ng yung kanila pong movie. Kasi base po dito sa isang write-ups mula po sa Entertainment Press, si Alden Richards di umano ay lalagare ngayong buwan at sa mga susunod pang buwan sa Canada. Naglabas na ang GMA7 ng art card ng isang buwan na lang ang mapapanood na sa GMA Prime ang Pulang Araw ni Alden Richards kasama sina Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco at Dennis Trillo. By that time, nasa Calgary, Canada na si Alden dahil sisimulan na rin niya ang shooting ng reunion movie nila ni Catherine Bernardo, ang Hello Love Again ng Star Cinema at GMA Pictures. Sa gitna ng shooting nito ay maglalagare ang Asia Multimedia Star sa US tour ng Sparkle na nakatakda ang Sparkle Goes to USA concert sa August 9, 2024 sa City National Grove of Anaheim, California. So sinasabi nga rito na sisimulan na po yung kanilang movie, yung kanilang taping, pero hindi po ganun kababad. Kumbaga parang may mga other schedule din si Miss Alden Richards na parang may sisingit sa mga schedule. Hindi siya buong July, buong August nandun siya kasama ni Miss Catherine. So medyo madejeta ngayon itong si Alden kay Catherine, no? Kasama ni Alden dito si Ay de las Alas, Isko Moreno, Rayber Cruz at Julian San Jose at Bubay. Kinabukasan naman sa August 10 ay nasa San Francisco, California naman sina na nagaganapin sa South San Francisco High School Auditorium. August 11 ay babalik ng Calgary, Canada si Alden na si Bubay na lang ang kasama niya sa Southview Alliance Church at meron pa sila sa August 17 sa Toronto, Canada. Ganon kalagari, no? Sabi niya, I really look forward to show like this. It has been a while since my last international show with GMA. So excited to be in those countries. Medyo marami nga sila, medyo sunod-sunod sila. Nakikita niyo sa August 9 and 10 and 11, tinalon-talon ko po yung United States to Canada sa ad ni Alden sa nakaraang media conference ng Sparkle World Tour. Exciting kasi yung no objective naman talaga namin whenever we do shows like this is to really enjoy and bring the Philippines to our global Pinoy abroad, dagdag niyang pahayag. Kaya todo lagare si Alden Richards kahit magiging puspusan na ang shooting nila ni Catherine Bernardo sa Hello Love Again. Bukod nga daw di umano sa Amerika ay may mga nakaschedule din na concert sa Tokyo, Japan, kung saan tampok dito sina Rayber Cruz, Julian, Ruru, Bianca, Ken Chan, Jillian Wards, kasama rin sina Betong Sumaya. Nakaschedule din ang Sparkle Goes to Japan this coming September 1, nagaganapin sa
Hikarigaoka Park sa Nerima City, Tokyo. So, sabi niya matagal na raw na hindi nakadaupang palad ni Alden ng OFW natin na itunuturing niya mga bagong bayani. Ang ginawa nilang hello love goodbye at ngayon ay hello love again ay tumatalakay sa buhay ng ating mga OFW. Kaya dapat bigyan pansin daw ng ating OFW na nagpapakahirap sa ibang bansa para sa kanilang pamilyang naiwan sa Pilipinas. So, I think we really should consider our OFWs, our kababayan abroad na rin, heroes kasi the sacrifices they have been made for them to be in the country. Malayo ang pamilya to earn a living to sustain their family here in the Philippines. Kaya sobrang meaningful sa akin that I was able to portray a role ng isang OFW because I can relate more to them, so I can be more of service to them in terms of entertainment, sabi pa ni Alden. So ibig sabihin lang po niya na kahit po pala magkasama sila, no, dito po sa sinasabing or sisimulan na nila yung kanila pong Hello Love Again movie ay hindi po parang hindi po mapipirme itong si Mr. Alden Richards doon po sa Canada. Dahil may mga places na pupuntahan siya, maaaring kukunan po yung kanya yung senaryo, yung mga pangyayari sa kanya. Yan yung i-schedule yon na ito for the week, ito yung gagawin ni Alden, and then for the other week naman si Catherine. Tapos after po nun, after na lahat ng mga errands nitong si Mr. Alden, doon na kukunin yung mga heavy scenes nila ni Miss Catherine. So medyo magkakaroon sila ng majijeta sila sa isa't isa, hindi sila magkikita. Nakatulad ng ini-expect nating lahat na magkakasama sila doon ng mas matagal kasi nga nasa Calgary, Canada na, no? Nasa Canada na sila or saan mang lugar sila doon gusto mag-taping. But anyways, ang maganda naman is talagang parang free na sila na, 'di ba? Free na makikita natin sila, wala nang pinangingilagan si Alden Richards, 'di ba, sa mga gagawin po nila doon. And I hope na may magandang mangyari po, no, sa kanilang dalawa ni Miss Catherine pagkatapos po ng kanilang taping. And inaasahan din natin yung pinaka-great announcement po nila sa publiko. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo, no, mag-react tayo sa inyong comment. So, let's start off with UG Ugji. Yan, sabi niya, yan ang bias mentality. Yung boyfriend maraming naging sideline while they are in a relationship, pero pag ang babae nag-move on, trying to move on, maraming kuda. Hasn't she suffered enough? Doesn't she deserve to find someone who will value her worth? Ay nako, I love this comment. Kaya hinart ko po talaga agad-agad. Kasi parang totoo naman, 'di ba? Napaka-bias naman ng mga comments at napaka-bias ng mga bashers. Na kapag yung babae yung naka-move on agad, sasabihin may iba na, no? Siya po yung parang siya yung nasa kanya yung kasalanan, 'di ba? Sabi ni Mr. Renato Hosaya, dun sa comment na update lang fans, paghahanda na si Kat, for sure may pag-uusap na yung dalawa at doon re-reklamo sa nakuwang award as Love Team of the Year. Hanap kayo ng panibagong award giving body at hingin nyo ang Love Team of the Decade para maiba lang, bumili na rin kayo ng trophy sa Quiapo para sa award na yun. True, 'di ba? Ang dami kasing kumukuda dahil parang hindi nila matanggap na si Catherine Bernardo at si Alden Richards ang tinaguri ang Love Team of the Year. Pero hindi naman natin talaga pwedeng hindi tayo pwedeng doon mag-question doon. Sabi ni Guys, naku, tigilan nyo ang Kat din. So what kung totoo nang mabilis na ma-fall si Kat sa iba? Wala naman sa tagal ng previous relationship yon. Kung talagang ibinigay na sa kanya ni Lord yung tamang tao, then even Alden and Kat can do anything about it. Si Lord lang ang makapag-decide sa timeline nila kung kailan at kanino sila dapat ma-fall. Out na doon ang mga ex at ang anything about their previous relationship. It has nothing to do with their destiny on when to meet the right person and when to fall in love again. Iba nga ang nasa relationship pa. Naghahanap na ng iba. Yan pa kaya na ilang buwan break na. Hay nako, kayong di makamove on, get a life and leave them alone. True, 'di ba? Tama naman po yung sinabi po ni Guys na hayaan na natin sila na mag-move on at hayaan na natin sila mabuhay ng tahimik. Kung ano man yung gusto nilang tahakin at kung sino man yung gusto nilang makasama sa buhay, leave them alone. Dahil ang dami po talagang nakikialam dun sa mga nagiging desisyon ngayon ni Miss Catherine, lalo na si Miss Kat. Pero si Miss Catherine, ang maganda sa kanya, never po siyang nag-react
wala po siyang any violent reaction with regards dun sa mga taong parang talagang ang tingin sa kanya grabe, at kung paano siya i-bash, kung paano siya laitin, 'di ba? Never po nagsalita yan, never po. Sabi naman po ng isa pang user, kung magkakagustuhan man si Kat at Alden, wala na kayong pakialam. Same na single si Kat at Alden, wala silang sinasaktan at sinasagasaan na kapartner. Move on na kayo dahil sa Daniel 2018 pa lang binabae na si Andrea hanggang 2023 at may Jillian pa at marami pang iba, kaya wag ninyong i-judge kung may nagmahal at may mahalin ng iba si Kat. Deserve ni Kat na mahalin ng tapat at totoo. Hindi ninyo alam kung ano ba ang pinagdadaanan ni Kat kay Daniel. Si Kat lang ang nakakaalam at nakaranas ng lahat kung ano ang gusto ni Kat para sa sarili niya. Matuto tayo numispeto dahil wala namang ginagawang masama si Kat sa kapwa niya. We love you, Kat. Huwag mo intindihin ang mga bashers na yan. True. So, tama po yung kanyang reaction with regards to this. Wala na tayong pakialam at wala naman talaga silang sinasaktan at sinasagasaan. Pares naman talaga silang single. Kaya hindi natin maintindihan yung mga bashers po ng Kat din kung bakit ganun po yung kanilang mga sinasabi towards Kat din, diba? So, let's be happy for them na lang. And for the last, sabi ni Miss Francisca, si Daniel nga sila pa rin ni Kat. May iba na at di lang isa, marami sila. Huwag magaling-galingan yung mga bashes na nagko-comment nang meron na agad si Kat. Okay lang yun, go lang Kat. Huwag pansinin mga yan. Kat din, we love you. True. So, thank you po sa inyong mga komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.